I'll share some of the tools that I'm using sa sa pag-create ng isang thumbnail, di ba? So there you go. So number 3. So na-mention ka na to, no, yung right system, product optimization, product build up. Kapag okay na yung product mo, ito yung sinasabi ko, hindi mo pwedeng piliin yung ads lang. Ads is drive of traffic only. That is the second step. You cannot proceed to ads if wala kang step 1. Product build up. Okay, bakit nag-fail ang isang product kapag nasa ads na? Walang product build up. Walang objective. Yun yung reason. Pero, if you know how to optimize your product, relevant keywords, attractive photos, pricing strategy, having paano magkaroon ng sold count and product review, good offers, compelling description, now is the time for you to drive traffic. What is the meaning of driving of traffic, coach? When you say driving of traffic, you want your product to be visible sa lahat ng pages ng platform. I'll give you an example, okay? So, this is the Shopee platform. Okay? So, dito sa platform, maraming pages. We have the search page. Okay? We have the search page. Meron tayong, I think this is a campaign page. Marami yan. Shopee Mall page, voucher page, category page, reward page. What else? Ito, category page, flash deals page, discovery page, and other recommendation page na tinatawag. You have to be visible on each pages dito. That is what you call driving of traffic. Hindi ito yung parang nagtanim ka and then hahayaan mo na lang siya. May tinatawag na plant and leave, di ba? Na method. For example, sa lettuce farming, once you plant it, you can leave it and it will grow at its own na tinatawag. Di ba? Pero dito, you cannot upload a product. Hindi ka pwede mag-upload ng product at pababayaan mo lang. Meron ako na-encounter, sabi niya, kaka-upload niya lang, 4 days, wala parang bebenta. Ano kasi, sinuswerte? Pagka-upload, gusto mo, sabog kagad benta mo. Pagka-upload, gusto mo, 1 to 2 weeks, top seller ka. No, it's not gonna happen for you kapag wala kang ginagawa. So, pag-upload mo ng product, it's not just about product upload. Product build up ka muna. Product optimization ka muna. Product recognition ka muna sa platform. Kung hindi ka recognized ng platform, mahirap mag-drive ho ng traffic. Paulit-ulit ko ho yan sinasabi. Akala ninyo joke lang, especially sa mga old students na nakikinig dito. Each traffic is very essential sa isang produkto. So, first traffic, so bigyan ko lang kayo ng mga sample of traffic. Search page, lumalabas ka ba dyan? For example, you're selling rugby. Nagbebenta ka ng rugby. Kung wala kang relevant keywords na rugby, you will not be recognized by the platform. Paano lalabas ang product mo sa search page? You want to expect that you will be on the first page after the product upload? No. Hindi po yun ganun kabilis. Ang galing mo naman. Dinaig mo pa itong mga top selling rugby. Gusto mo pag-upload mo, tatalonin mo. No. Itong mga nagsasell na ito, hindi po sila nag-upload and then kinabukasan, nandito na sa first page. Okay? They start from the last page. Nagsimula sila na wala dito sa first page. Paano sila nakarating dito? They earn it. They work for it. Tinarabaho po nila na makarating dito. Paano nila tinarabaho? Nagsimula sila doon sa 3 step na yan. And to tell you honestly again, you have no choice but to follow the 3 basic steps.
Hindi po yan kinereate ko, hindi po yan inimbento ko. Yung po talaga ang gagawin mo as a seller. Ang seller po ba nag-upload ng product? Yes or no? Nag-upload po ba ang product? Dapat mag-upload ng product ang seller? Yes or no? Yes. 'Di ba? Pag nag-upload ka ng product, let's talk about sari-sari store. Pag nagtayo ka ba ng sari-sari store, ilalagay mo lang doon yung mga paninda mo? Anong ginagawa kapag may sari-sari store ka? Nagtitinda ka ng mantika, toyo, chichirya, candies. Yes, they need display. What else? Ino-organize mo. Inaayos mo yung positioning of mga paninda mo based sa kung ano yung priority mo na gusto mong makita nila. Chine-check mo rin kung makikita ba yung mantika sa likod, yung hopya mo sa harapan, kung may soft drinks ka bang binebenta. Ganon din po sa platform. Kailangan ayusin mo yung visibility ng bawat produkto mo. Kailangan ayusin mo na yung mga produkto mo ay makikita. And that is the purpose of driving off traffic. Para maging visible ka sa search page. Okay? And then, for example, no, that is the first page, no? Makikita ka dun sa search page. And then, for example, may kinilik na ibang product si buyer. Kapag ikaw recognize ng platform, you can be recommended here. Pwede kang ma-recommend dito sa baba. Ang haba naman ito. Yan. Pwede kang ma-recommend as similar products. So, take a look ha. Nag-click po ako ng silicone waterproof glue. So, pagdating mo dito sa baba, if you are recognized by the platform that you are selling glue also, pwede kang i-recommend dito. Sa baba, ayan sealant silicone, adhesive, Pro-Seal. Ayan po. Mostly, related products ang isasuggest. Kung hindi ka kilala ng platform dahil magulo ang product title mo, wala kang relevant keywords, walang activity ang product mo, you can even create one conversion, hindi ka mabibigyan dito ng priority na ipakita ng platform. Okay? Hindi po yan inaantay. Take note, hindi po yan ibinibigay ni platform ng kusa. You need to be recognized. Even being visible on the search page, yan po ay kinakailangan ma-recognize ka. You must be recognized that you are a rugby seller. Okay? You must be recognized that your rugby products can convert sales. You must be recognized that your rugby products can be easily understand. Madaling maintindihan ni buyer kung ano yung produkto mo. That your product, kapag nilabas ni platform, it can be easily na maka-attract ng mata ng buyer. Yun po ang product build-up. Yun po ang product optimization na tinatawag. Na pag ni-recommend ka ulit ni platform, pagdating sa pricing, it is very easy for the buyer to understand your price. It is very easy na ma-justify ng price and very easily ma-justify ng price mo yung product mo, or vice versa, yung product presentation mo can justify your pricing also. Yun pong nagagawa nun. Pero kung pinupload mo lang at nag-antay ka ng 4 days walang benta, it is not the problem of the shop. It is not the fault of Shopee. Walang kasalanan si platform doon. Wala ka kasing ginawa eh. Hindi ka nag-drive ng traffic. Okay? Ngayon, si buyer, naghahanap ng rugby. Wala siya nagustuhan na rugby. So, si platform, nababasa ni platform na yung buyer naghahanap ng mga adhesive, mga rugby, pandikit, di ba? Ngayon,
Pag bumalik ho sa homepage, si buyer, i-retarget ho yan ni platform. Magre-retarget siya ng mga similar products ulit. Or anything na any products na pinagdaanan mo or sinearch ng isang buyer. So right now, ayan, meron rugby, merong rugby, 'di ba? So hindi lang puro rugby ang lalabas dito. So nakikita nyo, may lumabas dito na mga modems. Nag-search kasi ako ng modems dito kanina. May lumabas na mga comforter kasi nagse-search po ako ng comforter kanina para gamitin doon sa isang Airbnb po namin. Okay? So kaya nire-retarget tayo ni platform ng mga previous search po ninyo. That is the third visibility. Okay? So kung hindi napapansin yung product mo, hindi nare-recognize yung product mo, hindi ka din lalabas dito. Okay? Hindi ka lalabas. Hindi ka din lalabas sa cart kung hindi ka ina-add to cart. Hindi ka lalabas sa order page ni buyer if hindi ka naman related items or hindi ka dumaan sa kanya or hindi ka niya napag-interesan. You will not be retargeted. Yung live selling mo, hindi yan mag-work, okay? Kung, let's say, for example, magla-live selling ako ng rugby. Meron pa ba akong audience dito? Teka lang, baka nagsasalita ako ng walang audience. Andito pa ho ba kayo? Hello, hello, hello? Hello, hello, hello. Ayan, good. Nagla-live selling ka. Yung rugby, nila-live selling. Wala kang audience. Bakit wala kang audience? Kasi, number one, yung thumbnail mo sa live selling mo, hindi din nakakapag-attract. Pangalawa, hindi maganda yung content ng live selling mo. Boring kang live seller. Boring si live seller. Hindi engaging si live seller. What do you mean by engaging? Nagagawa niya na mag-interact yung mga audience niya. Nagagawa niyang magtagal or magstay si viewers niya or si audience niya. Pero let's say in just one swipe, lumabas ang live mo, in 1 to 2 seconds, hindi mo nakuha yung attention ng viewers, umalis siya, why should the platform prioritize your live selling kung hindi mo nagagawa makapag-retain? 'Di ba? Hindi mo magawa makapag-retain ng viewers, hindi mo magawang mapa-add to cart sila, hindi mo magawa na makapag-interact, magawa na mag-suggest sila ng mga featured products mo. So in other words, even if you do live selling, hindi pa rin yan magwo-work. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko dito? Am I making sense to everyone? Or you're hurting so far right now? Diba? Sinasabi ni seller, nag-live selling na ako. Pucha, 4 na oras na ako nagla-live selling. Wala man lang viewers. Paano ka ba mag-live selling? Ano sabi ni Roger Smith? Ba't hindi ka mag-panty at bra? Sorry for the word sabi ni Roger Smith. Ba't hindi ka mag-bikini? Kung ikaw, if you're gonna take it, yung sinabi ni Roger Smith, if kilala niyo si Roger Smith dun sa seller, di ba? Kung ikaw, hindi mo na-gets yung sinabi niya, ma-offend ka. Pero if you're gonna take a look at the brighter side, pag inisip mo na, bakit niya ako pinaggaganon? Kasi, kinakailangan magkaroon ng retention. Kinakailangan magstay sila doon. Yun pong ibig sabihin nun. Hindi po ako si Roger Smith. Yun ang ibig sabihin nun. It is not because gusto niya na, I don't know, hindi ko siya kilala. Pero pag tinignan mo yung bright side noon, kailangan ng retention. Kailangan ng engagement. Kaya hindi nagwo-work yung live selling mo. Okay? So, ilang traffic na yon? Search page, discovery page,
cart page, order page, recommendation or similar items page pang 5, and then yung live na mention ko na, no, live selling. So, kahit sabihin mo na ginawa mo ng lahat, hindi kasi kailangan gawin mong lahat eh. Kailangan maging effective yung ginagawa mo. 'Di ba? Pang-7. Okay, another visibility, nagvi-video content ka. Shopee video content. Yes, gumawa ka ng video content, pero hindi maganda yung content. Okay? Gumawa ka ng content, wala namang bumili. Gumawa ka ng content, hindi mo sila napa-add to cart. Gumawa ka ng content, hindi mo sila nagawang ipaklik doon sa landing page mo. Meaning, that is not an effective video content. Kaya, kapag nakita ni platform na it's not an effective video content, why should the platform retain your video to be visible all the time? There are some good videos na kinakailangan ng mas magandang exposure. Yun yung kailangan ni platform. Why? Kailangan kumita ni platform. This is business. This is not a charity works. Hindi porket kawawang seller tayo, maliit na seller tayo, lagi tayong bibigyan ng, ano bang tawag doon sa Tagalog? Basta Tagalog yun? Basta ganun. Kalimutan ko ng term. Special treatment, si platform mag-a-adjust sa'yo, ibe-baby ka ng platform. Hindi yun. Nasa business tayo. Pampalubag loob yun. So you need to, sabi nga no, ni Sir Peter Lim, yung sa batch 22, sabi niya, galingan mo. Hindi mo ginalingan. Ginalingan mo pero mali. So, pang-7 visibility na yun ha, video content. O, let's go to the, nagbabump ka. Gusto mo pa nagbabump ka, gusto mo nasa first page ka agad. Hindi po. You will be visible, when say bump, ganito po yan. Example, rugby. Ang bump, lumalabas po yan dito sa latest page. Okay? Lumalabas po yan dito sa latest page. Pero, not all the time, priority ka dyan. So, umiikot po yung cycle niyan. Ngayon, ang pinapalabas dyan ni platform, hinahanap niya yung sining effective na product. Again, this is business. Hindi po ito charity. Kung binigyan ka ng chance, kunyari, binump mo for hours, binigyan ka ng spotlight in a few seconds, in a few hours, walang nangyari sa product mo, wala kang nagawang engagement. Why should the platform retain your products in the latest page? So you need to do something, you need to work on it. Gagalingan mo pag binigyan ka ng spotlight. Okay? So another traffic generator, yung paborito nyo, ads. Okay, yung ads, very easy yung ads. You can do automated, you can do manual. Mag-automated ka, maglagay ka ng target ROI, maglagay ka ng daily budget. Ngayon, kapag nagkaka-impressions na ho siya, gumagana ho yung ads na sa inyo. Actually, the ads is already working for you. Nagde-deliver na po yung ads nun. Pero, ang hindi lang nagde-deliver, yung product nyo. I'll repeat ha. Sa ads po, kahit manual, so for example, no, automatic tayo. Automatic, nag-GMB Max ads ka, tinarget mo, 5 ROI, 10 ROI. Diba? Naglagay ka ng 100 daily budget, 1,000 daily budget, 100 million daily budget. In a few days, in a few weeks, kapag nagkaroon na ho yan ng impressions, your ads is already working. Ads is already delivering. Nagde-deliver na si ads sa'yo ng traffic doon sa product mo. Ngayon, ang sunod na question, si ads, inubos lang yung budget ko, inubos lang yung funds ko, seller balance ko, wala akong nakuwang sales. Hindi po kay ads ang sisi nun.
dineliver na ho ni ads yung sales, dineliver na ho ni ads yung traffic na gusto mo. Pero, ang problema, your product is not delivering sales. Alam nyo po, sa ads, tatlo kayo dyan. Ikaw na nag-handle ng ads mo. Pangalawa, yung product mo. Pangatlo, yung ads. Tatlo kayo nagtatrabaho dyan. Hindi po si ads lang ho ang nagtatrabaho dyan. Eh di parang ginawa mo na namang plant and forget, right? Nag-set up ka ng ads and then forget. You see? Why? Bakit nag-fail yung ads mo? O, babalik ka dito. Wala kang kasing invested time. Wala kang attention. Walang comprehension. Nag-take action ka lang. 'Di ba, seller? And then, consistent mong ginagawa yung ginagawa mong mali. 'Di ba? Pero hindi mo inaaral. And that is the problem. Okay, so mga umattend dito, yung 50 participants ngayon dito, so you are lucky to hear etong mga sinasabi ko. At sana makapag-open ito ng mga mind sa inyo. Kahit na tayo ay nasa orientation pa lamang. Kailangan sa ads po, tatlo gumagana doon. Ikaw, yung product, at yung ads mo. Ikaw munang starter doon. Ikaw munang kumikilos doon. Kumikilos ka para mag-deliver si ads at mag-deliver si product. If the ads is delivering traffic, product, ay dapat mag-deliver ng sales. Hindi po si ads ang gumagawa ng sales. Binigyan nyo pa ng trabaho si ads, ang dami niya nang trabaho eh. It is a wrong expectation. Parang masterclass. Pag sumali ka sa masterclass, akala mo big time ka after the masterclass. Hindi. Ia-apply mo pa yan. Ia-adjust mo pa yan. Gagawin mo pang consistent, hahanapin mo kung saan ka effective. Sa ads ganun din. Ia-adjust mo pa yan. Pag-aaksayan mo pa yan ng budget, magsusunog ka dyan.